Kabanata 3041. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa. Habang umaalingaw ang ungol ng isang hindi kilalang halimaw. Nahati ang bundok. At lumitaw ang isang bangin. Pagkatapos, isang napakalaking sungay na ulo ang lumitaw mula sa lambak. Ang halimaw ay may malaking bibig na may dalawang hanay ng matatalas na ngipin. Isang mabaho at nakakatakot na kapaligiran ang bumalot sa paligid. Nang makita ang halimaw, parehong napaatras ng bahagya sina Jules at Monica. Agad na inilabas ni Emperor Jabari ang kaunting kapangyarihan mula sa Celestial Abode. Ang kanyang kapangyarihan ay kumalat sa katawan ni James at napukaw ang kanyang pisikal na lakas. Agad na lumakas ang enerhiya ni James. Ang enerhiya ng Demonic Lotus ay lumundag din sa kanyang katawan at itinulak ang kanyang lakas sa limitasyon nito. Nagulat sina Jules at Monica sa biglang pagbabagong nakita nila kay James. Napaatras pa ang dalawa. Si Monica ay sumulpot sa di kalayuan at tumingin kay James. Na ang enerhiya ay sumikat. Nagulat siya nang maramdaman ang enerhiyang nagmumula kay James. Ganun ba talaga siya kalakas? Siya ay isang quasi-emperor sa Fourth Tribulation. Bagamat makapangyarihan si Monica, ang kahanga-hangang enerhiya ni James ay nag-iwan sa kanya ng panginginig. Ito ay isang malinaw na senyales na ang lakas ni James ay higit na nakahihigit sa kanya. Naramdaman ni James ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan at nabago ang sigla sa kanyang mga paa. Hindi sinasadyang napangiti siya. Ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay hindi ang kanyang lakas mula sa paglilinang kundi purong pisikal na lakas. Matapos maabot ng isang cultivator ang rurok ng 33 yugto ng Sage rank. Maaari silang pumili ng isang landas upang ipagpatuloy ang paglilinang patungo sa higit pang pagpapaunlad ng kanilang lakas. Huminga ng malalim si Monica. Kung ganito na siya kalakas sa pisikal, gaano kalakas ang lakas ng kanyang cultivation? Hindi maisip ni Monica kung gaano ang naintindihan ni James habang naglilinang at kung anong uri ng path ang kanyang sinusundan dahil hindi niya maramdaman ang kanyang path energy. Sinulyapan ni Jules ang nalilitong si Monica at buong pagmamalaking sinabi, "Tingnan mo, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi lang ito ang lakas ni Mr. Hayden. Siya ay nagpapakita lamang ng isang bahagi ng kanyang lakas sa sandaling ito. Dapat nakita mo siyang lumaban sa mga elite powerhouses. Ang labanan ay napakatindi at mapanira anupat ang bawat galaw niya ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang paligid." Nagtatakang bulalas ni Monica, "Ay impressive." Sa di kalayuan, dahan-daang inilunsad ng halimaw ang sarili sa langit mula sa malaking bangin. Hindi pa nakakita ng halimaw na ganito si James. Ang halimaw ay may napakalaking katawan na katulad ng laki ng bundok at nababalutan ng itim na kaliskis. Mukha itong bakang may pakpak. Ang halimaw na nagbabantay sa lugar ay isang divine cow na may sira na dugo. Matagal na niyang binantayan ang lugar. Hindi pa niya naabot ang ranggo ng Grand Emperor noong una siyang dumating. Sa kabutihang palad, natuklasan niya ang isang mahimalang Emperor rank herb na nakatago sa loob ng formation ng Mount Beatty. Gayunpaman, sa paligid ng bundok ay isang pormasayon. Ang dahilan kung bakit niya binantayan ang lugar ay para masira ang pormasayon. Mahabang panahon na ang lumipas mula noong una siyang dumating. At naging Grand Emperor na siya sa Fourth Heaven. Gayunpaman, hindi pa rin niya nagawang basagin ang pormasayon. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay pumasok sa lugar. Ang Divine Cow ay nagbago sa kanyang anyo ng tao. Pamatong siya sa ere at tumingin kay James na tila nakakakilabot na malakas. Nagdilim ang mukha ng Divine Cow at ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng galit na galit. Mamatay. Matapos sumigaw ang banal na baka.
Ang kanyang katawan ay kumikislap. Bigla siyang sumulpot kay James. Ikinuyong niya ang kanyang kamao. Isang malakas na suntok ang ginawa niya kay James. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng napakalaking mapanirang lakas. Gayunpaman, hindi tumugon si James nang may takot. Ang enerhiya ni Emperor Jabari ay nag-trigger ng lakas sa kanyang katawan. At ang kanyang nakatagong kapangyarihan ay pinakawalan. Sa sandaling iyon, ang kanyang pisikal na lakas ay maihahambing sa isang Grand Emperor sa Fifth Heaven. Itinaas niya ang kamay at hinarang ang malakas na suntok. Nagtama ang kanilang mga kamao sa isa't isa. Boom! Dalawang puwersang hindi mapigilan ang nagbanggaan. At isang walang laman ang naganap sa punto ng pagtama. Ang kawalan ay patuloy na lumaki at mabilis na kumalat sa kalangitan. Kahit na sila ay nasa loob ng isang advanced na mundo na may isang matatag na espasyo. Nangyari ang kanilang lakas upang basagin ang espasyo sa kanilang paligid. Habang nahati ang espasyo, ang Divine Cow ay pinalipad ng puwersa. Ang Divine Cow ay isang Grand Emperor sa Fourth Heaven. Ngunit may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng lakas niya at ni James. Hindi niya kinaya ang lakas ni James. Matapos tanggihan ni James ang pag-atake, sinamantala niya ang pagkakataon para masugpuin ang kanyang kalaban. Sa di kalayuan, hindi makapaniwalang pinanood ni Monica ang laban. Si James ay nagpakita ng nakakatakot na lakas. Damang-dama ang lakas ng kanilang pag-atake. Sa kabila ng paglayo sa kanila, naramdaman ni Monica ang kakilakilabot na aftershock na humahampas sa kanila. Kung ang pag-atake ay tumama sa kanya, siya ay agad na napatay. Naunawaan agad ng Divine Cow ang lawak ng lakas ni James pagkatapos nilang magpalitan ng galaw. Habang umaatras, galit na galit ang Divine Cow. Damn it! Bilang isang Grand Emperor sa Fourth Heaven, naramdaman niya na hindi na-activate ni James ang alinman sa kanyang path energy at ginagamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Gaano dapat kalakas ang kanyang cultivation rank kung ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa ganoong nakakatakot na antas? Hindi maarok ng Divine Cow ang tunay na lakas ni James. Habang abala siya sa sarili niyang pag-iisip, sinugod na siya ni James. Ang pisikal na lakas ni James ay hindi nakakagambala. Na-maximize niya ang kanyang bilis at agad na nagpakita sa harap ng Divine Cow. Naikuyong ni James ang kanyang kamao at inihampas ito sa Divine Cow. Ang Divine Cow ay agad na bumalik sa kanyang tunay na anyo. Ikinumpas niya ang kanyang itim na pakpak. At may ilang mahiwagang linya ang lumitaw sa kanyang mga pakpak. Pagkatapos nito, ang mga linya ay aktibo at konektado sa isa't isa. Isang nakakagambalang puwersa ang agad na pinakawalan. Ang Divine Cow ay muling nagpakpak ng kanyang mga pakpak, at napuno ng kidlat ang kalangitan. Ang mga kidlat ng kidlat ay naglalaman ng malaking lakas at sapat na upang masugitan ang mga bagitong Grand Emperors. Sa kasamaang palad, wala silang ginawang pinsala kay James. Hindi nasusukat ang pisikal na lakas ni James. Ang Divine Cow's path ay hindi nakalusot sa mga depensa ni James. Ang pag-atake ay bahagyang nagpabagal ng blood energy ni James. Isang matinding labanan ang sumiklab sa baog na mundo. Pinakawalan ng Divine Cow ang kanyang nakakatakot na signature skill kasama ang buong lakas ng kanyang path. Ang landas na pinagkadalubhasaan niya ay yaong ng kidlat. Bagamat ipinagmamalaki ng lightning path ang mapangwasak na lakas. Ang Divine Cow ay hindi makapagdulot ng anumang malaking pinsala kay James o masira ang kanyang mga pisikal na depensa. Matapos makipaglaban ng ilang panahon, napagod ang Divine Cow. Ang mga atake ni James ay nagpatalsak sa kaliski sa kanyang katawan at siya ay dumudugo sa buong katawan. Alam ng Divine Cow na mamamatay siya kung magpapatuloy ang laban. Ang Divine Cow ay sumigaw. Tahan! Sakto namang pinigilan ni James ang sarili. Ang Divine Cow ay agad na bumalik sa isang tao.
Lumutang siya sa hangin at humihinga ng malalim. Paglingon kay James, ikanaway niya ang kanyang kamay habang sinasabing, "Enough! Ayoko nang makipag-away, sumusuko ka na." Napangisi si James. Ang kanyang pisikal na katawan ay matibay dahil ito ay binago ng demonic lotus. Kaya lang niyang ilabas ang buong potensyal ng demonic lotus sa tulong ni Emperor Jabari. Gayunpaman, matatag siyang naniniwala na ang kanyang pisikal na lakas ay aabot sa antas na ito kung patuloy siyang magsasanay ng masigasig. Kapag dumating ang oras na iyon, siya ay magiging isang mabigat na buhay. Kinakabahang tumingin ang Divine Cow kay James. Nagtaka siya, saan nanggaling ang lalaking ito? Bakit kahanga-hanga ang kanyang pisikal na lakas? Nauutol niyang sabi, sino ka? Bakit ka napunta sa lugar na ito?" Imbes na sumagot ay ibinalik ni James ang tanong sa kanya. "Hindi ba dapat ako ang magtatanong kung sino ka? Bakit dito ka nakatira?" Itinaas ng Divine Cow ang kanyang ulo at buong pagmamalaki na sinabi, "Ako ay isang five-blooded Divine Cow na may pinahusay na bloodline. Ang Divine Cows ay isang marangal na lahi. Kaya naman, ipinagmamalaki niya ang kanyang pinagmulan." Nagtanong si James, "Anong ginagawa mo dito?" Na may bakas ng pagkadismaya. Ang Divine Cow ay sumagot, "Noong ako ay nakikipagsapalaran, nakasalubong ko itong desyerto na planeta. Naramdaman ko ang isang Emperor rank herb dito at alam kong magagawa kong mag-evolve muli kung ubusin ko ito. Hindi lang ako magiging nine-blooded Divine Cow, kundi magiging Grand Emperor din ako sa Fifth Heaven. At tataas din ng malaki ang lakas ko." Emperor rank herb. Nalilitong tanong ni James, "Ano ba talaga iyon?" Nag-aalala siya na hinahanap ng Divine Cow ang Mystic Peace. Sumagot ang Divine Cow, "Ito ay isang Aquaculus." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Narinig na niya ang tungkol sa Aquaculus noon. Ito ay naitala sa mga aklat na naiwan ni Emperador Jabari. Ang Aquaculus ay isang uri ng mahimalang at bihirang Emperor rank herb. Ang isang halamang Aquaculus ay tumagal ng libo-libong taon upang lumago. Malungkot na sinabi ng Divine Cow, "Matagal na akong nandito ngunit hindi ko nagawang masira ang Porma Sion sa lugar na ito." Tumingin si James sa Divine Cow at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos, hinarap niya si Emperor Jabari sa Celestial Abode. "Maaari mo bang sirain ang Porma Sion para sa akin?" Emperor Jabari. Sumagot si Emperor Jabari, "Dapat kaya ko." Nakahinga ng maluwag si James matapos marinig ang tugon ni Emperor Jabari. Nakatingin sa Divine Cow sa malayo. Sinabi niya, "Maaari kong basagin ang Porma Sion para sa iyo at tulungan kang makuha ang Aquaculus." Divine Cow. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Tuwang-tuwang sumagot ang Divine Cow. "Ano ito?" Sagot ni James, "I want you to be my subordinate for 100,000 years. Kapag natapos na ang oras na iyon, malaya ka na." Kinailangan ni James na manatili sa boundless realm ng mga 100,000 taon. Ang kanyang cultivation rank ay medyo mababa. Bukod dito, si Emperor Jabari ay isang labi lamang ng kanyang orihinal na kaluluwa. Kaya, imposible para kay James na patuloy na umasa sa kanyang enerhiya. Naunawaan ni James na haharapin niya ang maraming panganib sa hinaharap at kakailanganin niyang mag-recruit ng isang makapangyarihang subordinate. Kung ang Divine Cow ay magsisilbing kanyang katiwala sa susunod na 100,000 taon, ito ay lubos na magpapagaan sa kanyang mga paglalakbay sa hinaharap. 100,000 taon, natigilan ang Divine Cow sa hiling ni James. Walang kagalang-galang na powerhouse ang madaling sumang-ayon na maging tagasunod ng ibang tao. Bukod dito, ang Divine Cow ay isang Grand Emperor sa Fourth Heaven. Ayaw niyang magpasakop sa ibang tao ngunit gustong-gusto niya ang Aquaculus.
Kung makukuha niya ang Aqua Colors, muli siyang magbabago sa isang 9-blooded divine cow at mapapabuti ang kanyang cultivation rank. Mahirap para sa mga cultivator sa Grand Emperor rank na pahusayin ang kanilang cultivation rank. Ang divine cow ay binantayan ang lugar sa loob ng mahabang panahon. Sinusubukang masira ang Porma Sion, kung ikukumpara sa hindi tiyak na tagal ng panahon na iyon. Ang 100,000 taon lamang ay isang mas mahusay na pagpipilian. Sandali siyang nag-isip. Alam ni James na ang iba ay mangangailangan ng ilang oras upang isaalang-alang ang kanyang kalagayan. Ang lakas ni Emperor Jabari ay nawala sa katawan ni James. At ang kanyang pisikal na lakas ay bumalik sa orihinal na limitasyon nito. Tumalikod si James at naglakad papunta kina Monica at Jules sa di kalayuan. Nang muli siyang makasama, binigyan siya ni Jules ng thumbs up at masiglang pinuri. Grabe ka James! Invincible ka! Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Matapos ang nangyari, tuluyan nang nagbago ang opinyon ni Monica kay James. Hindi pa siya nakakaramdam ng paghanga sa iba bago ito. Gayunpaman, si James kaagad ay naging isang bayani sa kanya doon at pagkatapos. Nanatiling kalmado si James at nakatingin sa nag-aalangan na divine cow sa di kalayuan. Sabi niya, kailangan nating maghintay ng ilang oras at bigyan siya ng ilang sandali upang isaalang-alang ang aking kahilingan. Samantala, tinitimbang ng divine cow ang kanyang mga pagpipilian. Sinisikap niyang matukoy kung ang paglalaan ng susunod na 100,000 taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa ibang tao ay nagkakahalaga ng pagkuha ng Aqua Colors. Bamulong ang divine cow. Hindi ganoon kahaba ang 100,000 taon. Sigurado akong lilipas ito sa isang kisap mata. Pagkatapos gumawa ng desisyon, ang banal na baka ay nagpakita kay James. Agad namang napaatras sina Jules at Monica at tinignan siya ng masama. Matingkad na ngumiti ang divine cow at sinabing, "Okay, tinatanggap ko ang kalagayan mo. Hanggat maaari mong sirain ang Porma Sion at tulungan akong makuha ang Aqua Colors. Maglilingkod ako sa iyo sa loob ng 100,000 taon." Ang mga nangungunang powerhouse ay nanindigan sa kanilang mga salita. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi nila kailanman sisirain ang kanilang salita pagkatapos na gawin ito. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni James. Sa pamamagitan ng isang Grand Emperor sa Fourth Heaven sa kanyang tabi. Gagawin nitong mas maayos ang kanyang mga paglalakbay sa hinaharap. Walang alinlangan sina Monica at Jules sa lakas ni James. Hindi sila estranghero kay James na nagpapakita ng lakas ng isang Grand Emperor. Lumitaw si James sa hangin sa isang iglap. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At lumitaw ang mga misteryosong inscription mula sa kanyang palad. Ang mga salitang lumalabas mula sa kanyang palad ay mga formation inscriptions. Ang lahat ng mga Porma Sion ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscripsyong ito. Kung mas malaki ang kaalaman ng isang tao sa formation inscriptions, mas malakas ang formation na maaaring i-set up ng isa. Ang mga inscription ay dahan-daang lumitaw at damaloy sa walang laman sa unahan nila. Sa sandaling iyon, ang mga bundok na hugis bungo ay unti-unting nagbago at nagsimulang lumipat. Mabilis silang kumilos, at dahan-daang nakita ang invisible formation na nakapalibot sa lugar. Ginamit ni James ang formation inscriptions para masira ang formation. Sa ilalim ng pag-atake ng formation inscriptions, unti-unting nawala ang Porma Sion sa palibot ng Mount Beatty. Tumagal ng humigit kumulang 3 taon ang pagbuwag ng Porma Sion. Pagkatapos nito, ang pagbuo sa paligid ng Mount Beatty ay ganap na nasira. At isang utopia na lugar ang lumitaw. Ang mga bundok na hugis bungo ay nawala. At isang kanyan na nababalutan ng puting ambon ang
At isang kanyan na nababalutan ng puting ambon ang lumitaw sa unahan nila. Sa likod ng ambon ay isang magandang tanawin ng mga bundok at ilog. Kasabay nito, ang mga alon ng purong primordial energy ay tumagos sa hangin. Sira ang formation. Talagang sinira niya ang formation. Excited na sumigaw ang Divine Cow. Siya ay nanatili sa lugar na ito para sa ilang mga epoch ngunit hindi kailanman nagtagumpay sa pagsira sa Pormasayon. Hindi niya inaasahan na masira ito ni James sa loob lamang ng 3 taon. Mula ngayon, ako, si Nico Eastwood, ay maglilingkod sa iyo. Kinikilig si Nico. Ngayong wala na ang Pormasayon. Sa wakas ay maaari na niyang makuha ang kanyang mga kamay sa Aqua Colis at mapaunlad pa ang kanyang sarili. Ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa mas mataas na taas. Tingnan natin. Humakbang si James. Sumunod sa likod niya sina Monica, Jules, at Nico. Sa paghakbang pa lamang nila sa kanyan. Ilang figure ang lumitaw sa di kalayuan. Pinanood ng mga figure ang pagsulong ng partido ni James sa kanyan at tahimik na umalis sa lugar. Kasabay nito, isang malaking airship ang lumutang sa ibang lugar sa baog na mundo. Isang kaakit-akit na party ang nagaganap sa main hall ng airship. Ilang magagandang babae ang sumasayaw sa musika. Samantala, isang matandang lalaki ang nakaupo sa pinakamataas na upuan ng main hall. Biglang lumitaw ang ilang madilim na anino at unti-unting naging mga magsasaka na nakasuot ng itim na damit at maskara. Agad silang napaluhod. At nagulat ang isa sa kanila. Chancellor, may napansin kaming abnormal. Umupo ang Chancellor sa pinakamataas na upuan. Nakikisaya sa masahe mula sa maraming magagandang babae. Matapos basagin ni James ang Pormasayon sa paligid ng Mount Bidium. Nawala ang bundok, at nagsiwalat ng isang kanyan sa lugar. Binalot ng puting ambon ang kanyan. At makikita ang mga sulyap sa mga bundok at ilog sa pagitan ng mga puwang. Pumasok si James at ang kanyang partido sa kanyan. Matapos maglakad sa kanyan ng halos 10 minuto, nakarating sila sa isang bangin. Sa unahan ay may magagandang tanawin. Isang malawak na bulubundukin ang pinagdugtong ng isang paikot-ikot na ilog. Napakarami ng primordial energy, at kahanga-hanga ang tanawin. Nagsimulang maramdaman ng Divine Cow ang lokasyon ng Aqua Colis nang makarating sila sa bangin. Pagkatapos, nawala siya sa susunod na sandali. Sa sandaling iyon, ang boses ni Emperor Jabari ay nagmula sa Celestial Abode. Magpatuloy ka sa pagsulong, James. Agad namang sinunod ni James ang utos niya. Sa ilalim ng patnubay ni Emperor Jabari, si James ay sumulong ng malalim sa mga guho ng Divine Shadow Sect. Dumaan siya sa ilang bundok. Tumawid sa ilog para tuluyang makapasok sa isang tigang na lambak. Halos walang mga halaman sa loob ng lambak. Ang ilang maliliit na bitak ay kumalat sa buong lupa. At kakaibang asul na ambon ang lumabas mula sa kanila. Sa gitna ng lambak ay isang asul na halaman. Ang halaman ay hugis itlog at medyo kahawig ng isang cactus. Ayon, yan ang Mystic Peace. Ang boses ni Emperor Jabari ay nagmula sa loob ng Celestial Abode. Napatingin si James sa halaman sa harapan niya. Mahigit 3 metro ang taas nito at mukhang mahiwaga dahil naglalabas ito ng mahinang asul na liwanag. Bagamat baog ang lambak, naaamoy ni James ang nakakaakit na halimuyak na umaalingaw-ngaw sa hangin habang papalapit sa halaman. Lumapit si James at walang pag-aalinlangan itong binunot. Pagkatapos, inimbak niya ito sa Celestial Abode. Pagkatapos, tinanong niya, mayroon pa bang iba pang kapaki-pakinabang na bagay dito? Emperor Jabari. Naramdaman ni Emperor Jabari ang lugar at sumagot. Mayroon lamang 2 Emperor rank herbs dito. Ang isa ay ang Aqua Colis at ang isa ay ang Mystic Peace. Tulad ng para sa anumang iba pang mga boons o armas na kailangan mong matuklasan para sa iyong sarili.
Hindi na siya nagbigay ng ibang clue kay James. Para sa kanya, wala nang ibang halaga sa lugar. Siya ay isang Grand Emperor sa Ninth Heaven. Ang kanyang landas ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Maliban kung ito ay isang kayamanan na iniwan ng isang ancestral god. Hindi siya interesado sa anumang bagay. Hindi inaasahan ni James na makukuha ang mystic piece ng ganoon kaga. Ang likido mula sa isang mystic piece ay perpekto para sa paggawa ng dugo. Matapos matagumpay na makuha ni James ang mistikong kapayapaan, umalis siya sa lambak. Pagkatapos, bumalik siya upang muling makasama si Jules at ang iba pa. Samantala, nakuha ni Nico ang Aqua Colors at tuwang-tuwa. Hindi na siya makapaghintay na ihiwalay ang sarili at pinuhin ito. Pagkatapos niyang matagumpay na pinuhin ito, ang kanyang dugo ay mag-evolve sa isang mas mataas na antas. Ang kanyang cultivation rank ay gaganda rin. At siya ay magiging isang Grand Emperor sa 5th stage. Pinagmasdan nina Jules at Monica ang kanilang paligid sa tuktok ng bundok sa loob ng mga guro ng Divine Shadow Sect. Nakita ng dalawa ang pagbabalik nina James at Nico. Tumingin si Jules kay James. Nagtanong, paano nangyari? Mr. Hayden, nahanap mo na ba ang kailangan mo? Tumango si James. Ma'am, ang layunin niya ay makuha ang mystic piece. At nagtagumpay na siya. Magalang na tiningnan ni Monica si James at sinabing, dahil nakuha mo na ang kailangan mo, paano naman ang iba pang mga biyaya sa paligid? Alam ni James na ipinadala ni Wollongong si Monica upang makuha ang pamana na iniwan ng Divine Shadow Sect. Nagkaroon ng supernatural na kapangyarihan at isang armas ng ancestral god. Gayunpaman, hindi interesado si James sa alinman sa kanila. Mayroon na siyang Infinity Steel, na naglalaman ng isang hindi pangkaraniwang landas. Bukod dito, mayroon siyang 5 elemento ng Genesis at ang elemental inversion na nilikha ng 5 ancestral gods. Mayroon din siyang mana ng Ancestral Sword Master at Ancestral Talisman Master. Bukod dito, si James ay mayroong 3,000 sining sa paglilinang na nilikha ng Panginoon ng sinaunang hukuman sa langit. Siya ay nasisiyahan sa pagkakaroon ng mga kasanayang ito sa pagpirma. Sa makatuwid, ang mga kabutihan sa lugar na ito ay walang interes sa kanya. Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Go ahead, anuman ang mahanap mo ay sa iyo na itago." Tuwang-tuwang sagot ni Monica. Thank you, Mr. Hayden. Kaagad pagkatapos, umalis siya at nagsimulang maghanap ng mga boon sa paligid ng lugar. Titingnan ko rin ang paligid. Mr. Hayden, si Jules ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Matapos ipaalam kay James ay mabilis din itong umalis para maghanap ng kayamanan sa lugar. Nakaupo si James sa bakana ng isang bulwagan sa tuktok ng bundok. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Ang lugar na ito ay dating base ng isang makapangyarihang sekta. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang nakahiga na desyerto. Kahit na marami sa mga gusali ng Divine Shadow Sect ay buo pa rin. Ang lugar ay nabalot ng katahimikan. Napatingin si James sa mga bundok na puno ng primordial energy sa di kalayuan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Ano ang immortalidad? Mayroon bang tunay na walang hanggan? Kahit na ang mga makapangyarihang ancestral gods ay natalo at hindi nakaligtas sa kamatayan. Umupo si Nico sa tabi ni James at nag-transform sa kanyang anyo ng tao. Siya ay may mabangis na hitsura, tanned na balat, at isang makapal na itim na balbas. Sumulyap siya kay James at sinabing, I really didn't expect things to turn out like this. Hindi mabilang na epoch ang ginugol ko sa pagsisikap na sirain ang porma sayon ngunit hindi nagtagumpay. Gayunpaman, nagawa mong i-undo ito sa loob lamang ng ilang taon. Napansin ni Nico ang kalungkutan sa mukha ni James at hindi maiwasang magtanong. Ano ang iniisip mo? Wala lang.
Kinalma ni James ang sarili at mahinang umiling. Sabi ni Nico, "I'll stay true to my word. Susundan kita mula ngayon at paglilingkuran kita sa loob ng 100,000 taon." Nang marinig ito, bahagyang napangiti si James. Siya ay nalulugod na magkaroon ng Fourth Heaven Grand Emperor sa tabi niya. Bukod dito, muling mag-evolve si Nico at papasok sa Fifth Heaven pagkatapos ubusin ang Aqua Colossus. Tiyak na isa siya sa pinakamakapangyarihang powerhouse sa Boundless Realm. Sa sobrang lakas ng subordinate sa tabi niya, wala siyang dapat ikabahala. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang pagtuunan ng pansin ang paghahanap ng Ancestral God Rank Elixir. Sa sandaling iyon, isang ulap ng itim na ambon ang lumitaw sa di kalayuan. Sabay na tumayo sina James at Nico at tumingin sa paparating na ulap. Mabilis na sumara ang itim na ambon at agad na lumitaw sa itaas ng mga guho ng Divine Shadow Sect. Dahan-dahan itong naglaho. Nagsiwalat ng isang higanteng airship. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa deck ng airship. Sa likod niya ay may ilang lalaking nakaitim. Nang lumitaw ang Chancellor, napansin niyang nakatayo sa ibaba si James. Pagkakita ni James ay nagbago agad ang ekspresyon ng mukha niya. Galit na galit siyang naglabas ng utos. "Takbo, Ferelna. Kailangan nating makatakas kaagad sa planetang ito." Biglang bumilis ang airship. Habang umiikot ang airship, nakita ni James ang Chancellor. Siya ang misteryosong lalaking involved sa Cursed World na natalo ni James. Sa kasamaang palad, nawala na ang airship nang makilala siya ni James. Naabutan ni Nico ang airship. Tinatakan niya ang espasyo sa loob ng napakalaking kapangyarihan at ikinulong ang airship na sinusubukang tumakas sa kawalan. Ang malaking airship ay nakulong sa loob ng mabituing universo. Maya-maya ay nagpakita na si Nico. Lumutang siya sa kalawakan at tumingin sa airship na nasa harapan niya. Sa isang pitik ng kanyang kamay, lumitaw ang isang phantom palm at tumangay patungo sa airship habang patuloy itong lumalaki. Ang ilan sa mga powerhouse sa airship, kabilang ang Chancellor at Elder, ay mabilis na kumilos upang mapaglabanan ang puwersa. Isang malakas, 1/3, na puwersa ang bumaril mula sa airship at papunta sa kalawakan. Gayunpaman, ang puwersa ay ganap na pinalamig ng enerhiya ni Nico. Ang atake ng palad ni Nico ay tumama sa airship at agad itong nawasak. Hindi mabilang na mga tao sa airship ang namatay ng malungkot dahil sa epekto. Ang Chancellor at ang matanda ay nagtamo ng mga pinsala. Kahit na ang Chancellor ay isa ring Grand Emperor, mas mahina siya kaysa kay Nico. Ang mga Grand Emperor ng iba't ibang mga sub-rango ay hindi pantay-pantay. Ang isang pagkakaiba sa sub-rango ay isang mundo bukod sa mga tuntunin ng lakas. Damn it! Umubo ng dugo ang Chancellor. Nagdilim ang mukha niya. At galit na galit siyang nagmura. Alam niyang kalaban niya ang isang mabigat na kalaban. Kaya nagpasya siyang huwag lumaban. Pilit niyang sinira ang selyadong espasyo at tumakas. Bagamat nakatakas ang Chancellor, hindi kasing swerte ang ibang Elder. Sinubukan ng matanda na tumakbo. Ngunit lumukso si Nico at sinamantala ang butas upang masira ang kanyang lakas. Matapos masil ang matanda, hinabol ni Nico ang Chancellor. Sinundan niya ang energy trail ng Chancellor ngunit wala siyang nakitang bakas sa kanya. Napilitan si Nico na tumalikod. Hindi nagtagal, bumalik siya kay James kasama ang matanda. Dahilan sa pagbagsak ni Nico sa Sanctuary of Darkness Elder sa lupa. Ginoo, Hayden, pinatay ko ang karamihan sa kanila at nahuli ko ang isa. Sa kasamaang palad, nakatakas ang isa. Mukhang siya ang pinuno ng mga taong ito. Napatingin si James sa lalaki sa lupa at agad na napagtanto na ang taong nakatakas ay ang nakalaban niya kanina. Tumingin siya sa selyadong matanda sa lupa. Binuhat siya ni James sa lupa at tinapik ang alikabok sa kanyang damit. Mahinang sinabing, "Huwag kang mag-alala,
Hindi kita sasaktan. Ang Sanctuary of Darkness Elder ay tumingin kay James at naisip. Ito ba ang taong natalo sa Chancellor noong nakaraan at naging dahilan upang mabaygo ang kanyang misyon? Hindi makapaniwala ang matanda. Ang enerhiya ni James ay hindi kapani-paniwalang mahina at halos hindi maituturing na isang powerhouse. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni James. Tumingin si Jima kay James at mahina-hong sinabi. Kung gusto mo akong patayin. Sige. Kumunot ang noo ni James sa sagot niya. Agad niyang isinaaktibo ang mga itim na inscription sa kanyang katawan. At libo-libo sa mga ito ang na-material kaagad. Pumalakpak sila ng may kakaibang kapangyarihan. Tiyak na naiintindihan mo kung ano ito ay tama. Tama, matiyak ang sagot ni James sa kanya. Sigurado akong alam mo kung gaano kakilakilabot ang curse magic. Kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Nawala ang kulay sa mukha ni Jima nang makita niya ang mahiwagang curse inscriptions. Paano ito posible? Hindi mo dapat magawa ito. Paano mo nalaman ang curse magic? Sigaw niya sa alarm. Ang mga inscription ng sumpa na ipinatawag ni James ay hindi pangkaraniwan at masalimuot na ginawa. Si Jima ay sumali sa Sanctuary of Darkness upang matuto ng curse magic ngunit nakakuha lamang ng isang curse inscription sa ngayon. Bagamat isa lang ang taglay niya, naging hamon na sa kanya ang intindihin ito dahil sa sobrang lalim nito. Sa kabilang banda, madaling mapatawag ni James ang libo-libong inscription ng sumpa ng sabay-sabay. At bawat isa sa mga inscripsyong ito ay mas malakas at mas malalim kaysa sa isang inscription na mayroon siya. Alam ni James na si Jima ay natakot sa curse inscriptions. Gayunpaman, hindi pa talaga sinubukan ni James na gamitin ang curse inscriptions at maaari lamang itong ipatawag sa kanyang katawan sa ngayon. Inalis ni James ang curse inscriptions. Pagkatapos, umupo siya sa pasukan ng bulwagan at walang pakialam na sinabi, sa totoo lang, hindi talaga ako interesado sa puwersa sa likod ng Sanctuary of Darkness. Maaari mong sabihin sa akin kung gusto mo, ngunit hindi mahalaga sa akin alinman sa paraan. Sa paningin ko, parang langgam ka lang. Madali kitang patayin kung gusto ko. Bagamat casual na magsalita si James, ang kanyang mga salita ay nagpasindak kay Jima. Alam na alam niya kung gaano nakakatakot ang curse magic. Ang curse magic ay sumasaklaw sa lahat at may kakayahang magpakawala ng hindi maisip na kasamaan. Hindi nagtagal ay natuyo na ang kanyang noo sa pawis. Sigaw ni Nico, hinipigilan mo pa ba ang dila mo? Nagulat si Jima sa tono ng pag-uutos ni Nico. Maya-maya, kinalma ni Jima ang sarili bago sinabing, sige, magsasalita ako. Noon lang ngumiti si James habang nagtanong. Sino ka? Sumagot si Jima. Ako ay isang elder mula sa Sanctuary of Darkness. Si Jima ay hindi isang pushover. Isa na siyang Grand Emperor at na-promote bilang elder dahil sa kanyang lakas. Tanong pa ni James, ano ang kwento sa likod ng Sanctuary of Darkness? Umiling si Jima, at sinabing, kamakailan lang ay sumali ako sa Sanctuary of Darkness. Kaya wala akong masyadong alam sa background nila. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, kung gayon, bakit kayo napunta sa planetang ito? Inihayag ni Jima ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang investigasyon, nakakita kami ng maraming soul seagull sa planetang ito. Pumunta kami dito para kunin sila. Pinlano naming gamitin ang curse magic para pagsama-samahin ang mga ito para bumuo ng isang malakas na masamang espiritu. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si James. Agad na nagpanik si Jima nang marinig ang mungkahi ni Nico na patayin siya. Tumingin siya kay James at nagmamakaawa. No! Please don't kill me. Panatilihin mo ako sa iyo. Maaaring maging kapaki-pakinabang ako sa iyo sa hinaharap. Hindi mo ba gustong malaman ang higit pa tungkol sa Sanctuary of Darkness?
Papasok ako sa Sanctuary of Darkness bilang isang especially iya at kukuha ako ng impormasyon para sa iyo. Lahat ay natatakot sa kamatayan. Si Jima ay isang Grand Emperor na kumuha ng ilang epoch upang makamit ang ranggo na ito. Ayaw niyang magwakas ang buhay niya ng ganito kalungkot. Bagamat hindi siya natatakot sa kamatayan, ayaw pa niyang mamatay. Tumingin si James kay Jima at nag-isip sandali. Pagkatapos ng kaunting paghinto, sinabi ni James, "Hayaan mo siya." Nagtatakang tanong ni Nico, "Pakakawalan mo na siya, sigurado ka ba dyan? Mr. Hayden, may tiwala ka ba talaga sa kanya? Kung ibabalik natin siya sa Sanctuary of Darkness, baka hindi na natin siya mahahanap pa." Agad na nanumpa si Jima ng kanyang katapatan. "Hindi mangyayari yun. Ipinapangako ko. Maaari akong manampa sa iyo ngayon din." Pagkatapos, agad siyang nanumpa. "Ako, si Jima Melkart, ay sumusumpa sa pangalan ng landas sa langit na hinding-hindi ko ipagkakanulo." Bigla siyang huminto at tumingin kay James. Nagtanong, Pwede ko bang itanong ang pangalan mo?" Mahinahong sumagot si James. "James Hayden." Nagsimula ulit si Jima. "Ako, si Jima Melkart, ay nanunumpa sa pangalan ng makalangit na landas na hinding-hindi ko ipagkakanulo si James Hayden at tutulungan siyang makakuha ng impormasyon mula sa Sanctuary of Darkness. Kung hindi ako manatiling tapat, mabubura ako sa buhay." Pagkatapos na sumumpa si Jima sa pangalan ng landas sa langit, naramdaman kaagad ni James ang isang bahagyang koneksyon sa pagitan nila ni Jima. Alam niyang naganap ang panunumpa sa pangalan ng landas sa langit. Ngayong nakatali na siya sa panunumpa, imposibleng ipagkanulo ni Jima si James. Kailangan niyang tuparin ang kanyang panunumpa at tulungan si James na imbestigahan ang Sanctuary of Darkness. Sabik na tumingin si Jima kay James at nagtanong, "Papayagan mo ba akong umalis ngayon?" Tumingin si James kay Nico at sinabing, "Alisin mo siya." Pagkatanggap ng utos, agad na dinesolve ni Nico ang selyo kay Jima. Hindi na naglakas loob si Jima na manatili pa at mabilis na umalis. Ang panunumpa sa pangalan ng Heavenly Path sa kanyang cultivation rank ay nangangahulugan na hindi na niya maaaring babalikan ang kanyang salita. Bukod dito, nabuo ang isang koneksyon sa pagitan nila ni James. Kaya, madaling maramdaman ni James kung nasaan man si Jima sa Sanctuary of Darkness kung kailan niya gusto. Samantala, si Nico ay nasa likod sa mga gawain sa labas dahil siya ay nanatili sa paligid ng Pormasayon para sa ilang mga epoch. Hindi sigurado sa Sanctuary of Darkness na pinag-uusapan nila. Hindi niya maiwasang magtanong, "Ano ba talaga itong Sanctuary of Darkness, Mr. Hayden?" Bahagyang umiling si James at sinabing, "Hindi rin ako sigurado. Ang alam ko lang ay isang masamang organisasyon iyon. May malalakas silang miyembro at bihasa sila sa curse magic." Alam ni Nico ang tungkol sa curse magic. Dahil isa siyang makapangyarihang Grand Emperor, natural lang na narinig niya ito noon. Ang curse magic ay isang pambihirang secret art na ipinasa mula sa primeval age. Ito ay isang kakila-kilabot at masamang pag-airal. Hindi naman nagtanong si James kung anong klaseng boons ang nakuha nila. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanilang nasisiyahang mga ekspresyon, ang dalawa ay nakakuha ng kaunting mga kayamanan. Nakangiting tanong ni Jules, "Saan ka susunod na pupunta, Mr. Hayden?" Hindi magtatagal hanggang sa kumperensya ng Elixir Pavilion para mag-recruit ng mga bagong disipulo. Bakit hindi tayo dumiretso doon? Muli niyang inimbitahan si James sa Elixir Pavilion. Si James ay isang walang kapantay na powerhouse. At kung maaari nilang dalhin siya bilang isang hukom sa panahon ng kumperensya. Kung gayon ang Elixir Pavilion ay tiyak na makikinabang dito. Pero, tumingin si Jules kay Monica at sinabing, "Bago tayo pumunta sa Elixir Pavilion, kailangan kong bisitahin ang World Pavilion para opisyal na maging asawa ko si Monica."
Agad na nagbago ang ekspresyon ni Monica. Ayaw niyang pakasalan siya, bagamat siya ang young master ng Elixir Pavilion. Wala itong intensyon na pakasalan siya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Inaprubahan na ng kanyang sekta ang kasal. At hindi niya ito maaaring tanggihan. Pagkaraan ng ilang sandali ay may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Agad siyang nagpatira pa sa lupa sa harap ni James. Natigilan si James sa ginawa niya. Tinitigan siya nito at tinanong, "Anong ginagawa mo, guro?" Habang nasa lupa, magalang na nagsalita si Monica. "Guro, naging bulag ako para hindi makilala ang iyong lakas. Matapos kang sundan dito, nabuksan ang aking mga mata sa iyong tunay na kakayahan. Taos puso kong hinihiling na tanggapin mo ako bilang iyong alagad. Susundan kita at mananatili sa tabi mo magpakailanman." Binalak ni Monica na maging alagad ni James. Hanggat tinanggap siya ni James, hindi na niya kailangang pakasalan si Jules. Tiningnan siya ni James nang may problema. Siya ay may mababang cultivation rank at nasa ika-25 yugto lamang ng sage rank. Samantala, si Monica ay isa ng quasi-emperor. Hindi rin alam ni James kung gaano siya kagaling. Paano siya magiging kwalipikadong maging mentor ng isang quasi-emperor? "Pakiusap tanggapin mo ako, Mr. Hayden." Lumuhod si Monica sa lupa at ipinulupot ang mga braso sa hita ni James. Ang walang kamali-mali niyang mukha ay tumingin sa kanya na nagsusumamo. Napatulala si Jules sa mga kinikilos niya. Pagkaraan ng ilang sandali na paghinto, naabutan niya ang gustong gawin ni Monica. Malinaw na sinusubukan niyang iwasang pakasalan siya. Mabilis na sinabi ni Jules, "Please refrain from doing so, Mr. Hayden." Siya ang Grand Priestess ng World Pavilion at mayroon ng guro sa loob ng sekta. Kung tatanggapin mo siya bilang isang alagad, pagtataksil siya sa kanyang sekta. Kung kaya niyang ipagkanulo ang kanyang sekta ng ganoon kadali ngayon, ganoon din ang gagawin niya sa iyo sa hinaharap. Mas mabuti kung hindi mo tatanggapin ang isang alagad na tulad niya. Nagnganga ang mga ngipin ni Monica at galit na tinitigan si Jules. Gayunpaman, pinananatiling cool niya. With a bright smile, she said, "Mr. Hayden, babalik muna tayo sa World Pavilion. Formal kong putulin ang relasyon sa kanila. Hindi na dapat maging problema ang pagiging alagad mo pagkatapos nito." Nakakuha si Monica ng maraming mga biyaya sa pagkakataong ito. Dapat siyang payagan ng World Pavilion na umalis kung iaalok niya ang mga kayamanan sa kanila. Si James ay isang matalinong tao at naunawaan niya na si Monica ay hindi gustong pakasalan si Jules. Hindi niya pinilit ang sinuman sa buong landas ng kanyang paglilinang. Lalo na hindi ang mga babae. Dahil ayaw ni Monica sa kasal, nagpasya siyang tulungan siya. Malumanay na sagot ni James, "Sige. Susunod ako sa pakay mo." Nang marinig ni James na sumang-ayon sa kanyang kahilingan, agad na yumuko si Monica ng ilang beses. Nakadikit ang noo niya sa lupa sa tuwing nakayuko siya. Malungkot na tumingin si Jules. Bigla rin siyang nakaisip ng ideya. Lumuhod siya sa lupa at sinabing, "Mr. Hayden, gusto kong formal na hingin sa iyo ang kamay ni Monica sa kasal. Pahintulutan mo ang iyong bagong recruit na disipulo, si Monica." "Napakasalan ako." Mabilis na tumayo si Monica at hinayla ang braso ni James. Na sinasabing, "Sir, ayaw ko siyang pakasalan." Hindi alam ni James kung ano ang magiging reaksyon sa sitwasyong ito. Tumingin siya kay Jules na nakaluhod sa lupa at sinabing, "Tama na, dahil ayaw niyang magpakasal, then leave her be." Bilang young master ng Elixir Pavilion, madali kang makakakuha ng ibang babae. Bakit ka mag-aaksaya ng oras sa kanya? Matingkad na ngumisi si Monica. Kitang-kita ang kanyang mga ngiping kumikinang. "Alam kong ang bait mo, sir." Napatayo si Jules sa pagkabigo. Alam niya na simula nang tanggapin ni James si Monica bilang kanyang disipulo.
Ang mga pagkakataong makasama niya ito ay kasing ganda ng wala. Alam ni Jules na wala siyang pag-asa na manalo sa kamay ni Monica sa kasal. Dahil dito, mabilis siyang nawalan ng pag-asa. Kung ganyan ang mangyayari, kalimutan mo na. Pupunta ako sa World Pavilion at babawiin ang aking mga regalo sa kasal. Napakahalaga ng mga regalong ipinadala niya sa World Pavilion. Dahil hindi mangyayari ang kasal, tiyak na babawiin niya sila. Kahit na ang Elixir Pavilion ay mayaman at makapangyarihan. Hindi nila ibibigay ang gayong mahahalagang bagay ng ganoon kadali. Sinabi ni Monica, kailangan ko ring bumalik sa World Pavilion at ipaalam sa kanila ang aking desisyon na umalis sa sekta. Tumango si James. Sige, kung ganoon, punta tayo sa World Pavilion. Malaki ang nakuha ni James mula sa paglalakbay na ito sa Mount Beatty. Nakuha niya ang mystic piece na kailangan ni Emperor Jabari at nag-recruit ng isang mabigat na subordinate. Kasama si Nico. Magiging smooth sailing ang kanyang mga hinaharap na paglalakbay. Tumingin si Nico kay James at sinabing, James, would you mind if I go to seclusion for a while? Pagkatapos kong pagandahin ang dugo ko, babalik ako sa iyo. Sinaman siya ng tingin ni James. Pagkatapos pag-isipan ito, sinabi niya, mayroon akong celestial abode. Maaari kang mag-isa doon. Sumagot si Nico, anywhere will do. Pagkatapos, ipinadala ni James si Nico sa Celestial Abode. Matapos ma-teleport si Nico sa Celestial Abode, agad niyang na-detect si Nova. Nagulat si Nico nang malaman na isa ring Grand Emperor si Nova. Kahanga-hanga, kahit na ang spirit tool dito ay isang Grand Emperor. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Nico ang pag-iral ni Emperor Jabari. Dahil si Nico ay isang Grand Emperor sa Fourth Heaven. Hindi niya makikita si Emperor Jabari maliban kung siya ang nagkukusa na ihayag ang kanyang sarili. Matapos makapasok si Nico sa Celestial Abode, nagsimula siyang magtanim. Samantala, lumukso si James sa saucer at tumungo sa spiritual realm. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa World Pavilion sa spiritual realm. Matapos makuha ni James ang mistikong piraso, wala siyang gaanong magagawa ngayon. Kaya, pansamantala siyang nanatili sa World Pavilion. Tungkol naman sa usapan nina Jules at Monica, hindi niya ito pinansin. Bago dumating ang party ni James, nakabalik na si Grasberg sa World Pavilion sa unahan nila. Si Grasberg ay nakabuntot kay James at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Nakita rin niya ang matinding labanan ni Nico at James. Matapos malaman ni Wollongong ang lahat, nagulat siya. Gumaan ang pakiramdam niya na hindi siya nakagawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw at nakagawa siya ng tamang desisyon. Bumalik si Monica na may dalang mga boon mula sa Divine Shadow Sect at inalok sila hanggang sa World Pavilion. Pagkatapos, inihayag niya ang kanyang layunin na umalis sa sekta. Noong una, ayaw siyang pakawalan ng World Pavilion. Gayunpaman, pumayag si Wollongong sa kanyang kahilingan matapos malaman na naging disipulo siya ni James. Hindi masabi na malakas si James. Madali niyang madaig ang isang Grand Emperor sa Fourth Heaven. Alam ng World Pavilion na hindi nila kayang saktan siya. Pagkarating ni Jules sa World Pavilion, binawi niya ang kanyang mga regalo sa kasal at inutusan ang kanyang kasamang subordinate na bumalik sa Elixir Pavilion kasama nila. Samantala, binalak niyang ituloy ang pagsunod kay James. Pagkatapos magsalita ay agad na yumuko si Monica ng siyam na magkakasunod. Nangangako akong laging susundan ka at hinding-hindi kita ipagkakanulo. Sir! Nang makita ang sobrang pormalidad ni Monica ay bahagyang napahiya si James. Hindi niya kailanman naisip na kumuha ng mga alagad. Sa buong buhay niya, isang disipulo lang ang kinuha niya bago ito. Ito ay noong siya ay nasa teritoryo ng mga Seafolk sa Galileo. Binigyan niya ang isang Seafolk na nagngangalang Sheldon ng ilang patnubay. At patuloy siyang tinawag ng lalaki bilang kanyang guro.
Sa makatuwid, sa teknikal, si Sheldon ay itinuturing din na isa sa mga disipulo ni James. Dahil opisyal na niyang tinanggap si Monica bilang alagad, medyo nabahala siya, kasunod ng pagtatatag ng isang relasyon sa pagkadisipulo. Ang isang guro ay dapat magbigay ng isang bagay sa kanilang disipulo. Gayunpaman, si Monica ay isa ng quasi-emperor. Ang mga ordinaryong bagay ay hindi magpapahanga sa kanya. Napakamot ng ulo si James. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, "Anong landas ang iyong nililinang?" Magalang na sagot ni Monica, "Nagsasanay ako ng elemental art." "Elemental art?" Sagot ni Monica, "Yeah, mayroon akong isang pambihirang elemental body na nagbibigay sa akin ng elemental power. Sa aking consolidation, ang 5 elemento sa aking katawan ay nagsanib. Pagkatapos noon, tinatahak ko na ang elemental path." Bahagyang tumango si James at sinabing, "Dahil ako ang iyong guro, ikaw ay nasa pangangalaga ko mula ngayon. Nagkataon, mayroon akong isang paraan ng paglilinang na angkop para sa isang sumusunod sa elemental na landas na ipapasa ko sa iyo. Kung magkano ang makukuha mo dito ay nakabatay lamang sa iyong mga kakayahan." Ang elemental inversion ay isang makapangyarihang pamamaraan na nilikha ng 5 ancestral masters noong primeval age. Ito ay isang pag-aral na maihahambing sa landas sa langit. Ito ay bahagyang nakahihigit sa iba pang mga landas ngunit mas mababa pa rin sa makalangit na landas. Ang elemental inversion ay nangangailangan ng pagsasanib ng 5 elemento ng Genesis upang magkaroon ng nakakatakot na lakas. Isa pa rin itong makapangyarihang pamamaraan kahit na wala ang 5 elemento. Nagkataon na si Monica ay may isang elemental body na angkop sa pagsasanay ng elemental inversion. Casual na nagtaas ng kamay si James. Sa sandaling iyon, lumitaw ang maraming kulay na ilaw mula sa dulo ng kanyang daliri. Hinopya niya ang elemental inversion technique at inilipat ito sa kamalayan ni Monica. Naunawaan lamang ni James ang mga pangunahing kaalaman ng elemental inversion sa ngayon at hindi niya naunawaan ang mga pangunahing paniniwala nito. Sa makatuwid, maaari lamang niyang kopyahin at ipasa ang hilaw na impormasyon kay Monica. Sa sandaling iyon, napakaraming impormasyon ang lumitaw sa isip ni Monica. Ang dami ng impormasyon ay napakalaki kaya nahihilo siya dito sa kabila ng pagiging isang quasi-emperor. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay tumigil na si James sa pagpapadala kay Monica. Si Monica ay isang quasi-emperor sa Third Tribulation. Nang makuha ang elemental inversion, napagtanto niya kaagad kung gaano ito kahanga-hanga. Kinakailangan nito ang pagsasanib ng 5 elemento upang lumikha ng isang ganap na bagong landas. Tuwang-tuwa siya at puno ng pasasalamat. Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng napakagandang signature skill bilang regalo. Lumapit si Jules at nakangiting sinabi, "Congratulations, Monica. Ito ay tiyak na isang kahanga-hangang pagpapala kung ito ay isang bagay na si James mismo ang nagbigay sa iyo. Ito ang pinakamalaking kapalaran na makukuha mo sa iyong buhay." Talaga, paulit-ulit na tumango si Monica. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Jules. Ito ang pinakamagandang reg-along na tamo niya sa buong buhay niya. Bagamat mas mababa pa rin siya sa heavenly path, halos hindi na siya magagapi kapag na-master na niya ang elemental inversion. Walang buhay na nilalang o powerhouse ang makakalaban sa kanya. Ang supernatural na kapangyarihang natanggap niya ay pangalawa lamang sa makalangit na landas. O posibleng maging katumbas ng makalangit na landas. Naingat si Jules ngunit hindi ito ipinahayag. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Kailan tayo pupunta sa Elixir Pavilion?" "Mr. Hayden." Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Anytime is fine." Noong una, binalak ni James na gamitin ang Elixir Pavilion's Disciple Recruitment Conference para makapasok sa venue. Sa imbitasyon ni Jules,
Iyon ay isang mas kaunting problema para sa kanya. Sa kung ano ang nangyayari. Ang pagtatanong tungkol sa Ancestral God Rank Elixir ay patuloy na nagiging mas madali. Masayang sabi ni Monica, ready na rin ako. Pwede naman akong umalis anytime. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakamaimpluwensyang puwersa sa Boundless Realm. At kahit ako ay hindi pa nakakapunta doon. Sabi ni Jules, kung handa na ang lahat, aalis na ba tayo? Sige, tumango si James. Umalis si James sa World Pavilion at tumungo sa Holy Realm. Sa isang lugar sa Boundless Realm ay isang malawak na hanay ng bundok. Hinarangan ng mga itim na ulap ang kalangitan sa itaas ng mga taluktok ng bundok. Nakatago sa likod ng mga ulap ang isang itim na palasyo. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng palasyo ay may ilang mga halijing itim na bato na may nakaukit na mahiwagang mga inscription. Isang madilim na silweta ang nakaupo sa pinakamataas na upuan sa bulwagan. Hindi ito pisikal na katawan kundi isang anino lamang. Kumikislap ang anino na parang anumang oras ay maglalaho. Isang matandang lalaki ang lumuhod sa main hall. Ito ay walang iba kundi ang Sanctuary of Darkness Chancellor. Siya ay tumakas at nakatakas pabalik sa palasyo. Nanginginig ang katawan niya habang nakaluhod sa lupa. Nabigo ka na naman. Chancellor, sabihin mo sa akin, ano ang silbi ng pagsama mo sa akin? Bahagyang sinabi ng malabong figurang nakaupo sa pinakamataas na upuan ng main hall. Sa kabila ng kanyang neutral na tono, ang kanyang mga salita ay nangingibabaw at mapang-api. Guro, nataranta ang Chancellor at galit na sinabi. Guro, hayaan mo akong magpaliwanag. Maayos naman ang takbo ng lahat. Pero nakasalubong ko ulit si James Caden. Siya yung taong humadlang sa mga plano ko last time. Bagamat hindi kumilos si James sa pagkakataong ito. May kasama siyang makapangyarihang Grand Emperor. Hindi ako kalaban nitong Grand Emperor. Master, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong babayaran ko ang mga pagkakamali ko. Nasa kritikal na panahon tayo na nangangailangan ng maraming tao hanggat maaari nating tipunin. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Ang Chancellor ay paulit-ulit na nakiusap para sa pagpapaubaya. Ang malabong silweta sa pangunahing bulwagan ay nagmula sa napakarumi at masamang enerhiya. Kahit na ang Chancellor, isang Grand Emperor sa Second Heaven, ay natakot, lumuhod siya sa lupa, hindi man lang naglakas loob na huminga. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses sa bulwagan. Nakahinga ng maluwag ang Chancellor. Biglang sinabi ng madilim na anino. Malapit na. Ang Elixir Pavilion ay magdaraos ng isang komperensya sa Pager Recruit ng mga disipulo. Isa itong engranding kaganapan sa Boundless Realm. Kabanata 3055. Ang impluwensya ng Elixir Pavilion ay lumakas sa araw-araw at ito na ang oras na alisin natin ang mga ito. Nang marinig ito, agad na naunawaan ng Chancellor ang susunod na target ng Sanctuary of Darkness ay ang Elixir Pavilion. Hindi niya maiwasang magpuna. Guro, ang kasalukuyang master ng Elixir Pavilion ay isang Grand Emperor sa Fifth Heaven. Mayroon din silang nakatagong powerhouse sa 7th stage ng Grand Emperor rank. Bukod dito, mayroon silang hindi makapangyarihang mga opisyal. Natatakot ako na mahirap paksain ang mga ito. Nang lubusan, haha, ang Sanctuary of Darkness Master ay nagsabi. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa mga bagay na iyon? Hindi mo kailangang mag-alala. Natural, nagplano na ako na may haharap sa Elixir Pavilion's leader at Grand Emperor sa 7th Heaven. Personal na lalahok ang Deputy Master ng Sanctuary of Darkness sa misyong ito. At tutulungan mo siya, pangunahan ang lahat ng powerhouses ng Sanctuary of Darkness sa misyong ito. Dapat natin silang lipulin. Naiintindihan, Sir. Paulit-ulit na tumango ang Chancellor. Sige, na-dismiss ka.
Maghanda ka na para sa misyon. Pagkatapos magsalita ng Sanctuary of Darkness Master, ang itim na anino sa main hall ay kumalat sa hangin. Nakahinga ng maluwag ang Chancellor. Tumayo siya at same time na bumulong. Bakit siya nagmamadaling salakayin ang Elixir Pavilion? Matatalo ba talaga natin ang Elixir Pavilion gamit ang ating kasalukuyang lakas? Hindi nagtiwala ang Chancellor sa kanilang tagumpay. Ang Elixir Pavilion ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang Old Master ng Elixir Pavilion ay isang 7th Heaven Grand Emperor at kinilala bilang pinakamalakas na cultivator ng Boundless Realm. Bukod dito, ang impormasyon tungkol sa kanyang ranggo ng paglilinaw ay mula sa kanilang epochs bago. Pagkatapos ng mahabang panahon, malamang naungunlad siya sa mas mataas na ranggo. Bukod pa rito, ang kasalukuyang master ng Elixir Pavilion ay isa, 2/3 ring makapangyarihang Grand Emperor sa 5th Heaven. Iilan lang sa mga cultivator ang nakaabot sa 5th Heaven ng Grand Emperor rank sa Boundless Realm. Bukod dito, nag-recruit ang Elixir Pavilion ng maraming opisyal mula sa buong Boundless Realm. Ang pinakamababang kinakailangan para maging opisyal ng Elixir Pavilion ay para sa isa na maging quasi-emperor. Maraming mga opisyal ng Elixir Pavilion ang mga Grand Emperor na, kung lahat sila ay magkakaisa, sila ay isang puwersa na dapat magsimula alang. Bagamat kontrolado ng Sanctuary of Darkness ang maraming powerhouse sa nakaraang taon. Naligtas sila habang nasa Cursed World. Naramdaman ng Chancellor na ang Master of the Sanctuary of Darkness ay gumawa ng walang ingat na desisyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na katayuan sa Sanctuary of Darkness, hindi maaaring suwi ng Chancellor ang kanyang Master at kinailangan niyang isagawa ang misyon. Kahit na nag-aalala siya na mabaygo ang plano, alam ng Chancellor na ang Sanctuary of Darkness ay isang misteryosong organisasyon. Kahit siya ay walang ideya kung anong uri ng mga maimpluwensyang tao ang bahagi ng kanilang organisasyon. Bukod doon, hindi pa niya nakita ang mukha ng guro. Gayunpaman, alam niya na ang Deputy Master ng Sanctuary of Darkness ay pinangalanang Tamuus Darkness. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang kasarian ni Tamuus ay isang misteryo sa Chancellor. Hindi rin niya nakita ang hitsura ni Tamuus sa kabila ng pagiging bahagi ng Sanctuary of Darkness sa mahabang panahon. Sa Elixir Pavilion sa Holy Realm, isang babae ang nakaupo sa isang lotus position sa bangin sa likod ng isang bundok. Ang tuktok ng bundok ay inilaan sa isa sa mga opisyal ng Elixir Pavilion bilang isang cultivation sanctuary. Ang opisyal ay sumali sa Elixir Pavilion 3 epoch ang nakalipas. Siya ay isang napakahusay at isang 5th Heaven Grand Emperor. Ang opisyal ay ang pinakamalakas na tao sa Elixir Pavilion at nakatayo sa pantay na katayuan sa kasalukuyang master ng Elixir Pavilion. Tumambad sa sahig ang kanyang purple na gown. Siya ay may mahabang itim na buhok at pinong mga tampok ng mukha ngunit may maliit na ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang itim na anino ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Kumaway ang anino sa harap ng babae. Nang makita ang maitim na silhouette, agad na tumayo ang babae at sinalubong siya. Ano ang nagdala sa iyo dito? Guru, ito ang Elixir Pavilion. Mayroong mga powerhouse sa lahat ng dako dito. Kapag na-discover ka, malalantad ang identity ko. Haha. Marahas na tawa ang bumalot sa hangin. Sino ang makakakilala sa akin kung itatago ko ang aking sarili? Ang babae ay nagtanong, ano ang layunin ng iyong pagbisita? Guru, isang boses ang nanggaling sa itim na anino. Panahon na para kumilos laban sa Elixir Pavilion. Mag-strike tayo sa kanilang Disciple Recruitment Conference. Personal na pangungunahan ng ating Deputy Master ang mga powerhouse para kabkuban ang Elixir Pavilion. Ang iyong misyon ay makalapit sa Elixir Pavilion's Old Master, Sylvester Daniela.
Humanap ng pagkakataon na masugitan siya ng seryoso, at mawalan ng kakayahan. Si Sylvester Daniela ay ang Old Master ng Elixir Pavilion. Ang kanyang pag-iral ay tulad ng isang Panginoon sa Boundless Realm. Mag-isang itinatag at binuo ni Sylvester ang Elixir Pavilion sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Boundless Realm. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Si Sylvester ay isang Grand Emperor sa Seventh Heaven. Maraming epoch ang lumipas mula noong huling nalaman ang kanyang cultivation. At ang kanyang kasalukuyang ranggo ay isang misteryo. Ang pinakamalaking hadlang sa pagkawasak ng Elixir Pavilion ay si Sylvester. Hanggat napasuko si Sylvester, ang kasalukuyang Pavilion Master, si Helvius Daniela, ay hindi magiging isang malaking banta. Kailan ako dapat kumilos? Master. Ang babaeng naka-purple dress ay may solemn na ekspresyon. Siya ay isang Grand Emperor sa 5th rank at ang pinakamalakas na Elixir Pavilion official. Siya ay sumali sa Elixir Pavilion para sa ilang epoch at matiyagang naghintay para sa araw na ito. Ang pangalan ng babae ay Jedranka Yevdokia. Siya sa una ay isang buhong cultivator ngunit naging maswerte upang makakuha ng hindi mabilang na mga biyaya. Gamit ang mga iyon, umakyat siya sa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Sinabi ng itim na anino, kailangan mong maghanap ng bukas. Okay lang kung saktan mo siya bago ang Disciple Recruitment Conference. Tandaan na mag-ingat, si Sylvester ay hindi madaling kalaban. Magiging mahirap na maging malapit sa kanya upang harapin siya ng pinsala. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Jedranka. Unti-unting nawala sa kanyang paningin ang itim na anino. Nagdilim ang ekspresyon ni Jedranka pagkatapos. Nakalusot siya sa Elixir Pavilion sa ilang epoch at may malinaw na pag-unawa sa mga panloob na gawain nito. Si Sylvester ay nasa Elixir Pavilion sa lahat ng oras na ito. Nasa isang lugar siya sa Sky City sa itaas ng pangunahing bundok. Ang lugar na tinutuluyan ni Sylvester ay isang ipinagbabawal na lugar. At walang pinahintulutang pumasok. Magiging mahirap para sa kanya na tumagos sa seguridad nito. Anong gagawin ko? Napaisip si Jedranka. Nagsimula siyang gumawa ng mga plano na makalapit kay Sylvester upang saktan at supilan siya kapag ang kanyang bantay ay down. Ang Sanctuary of Darkness ay gumawa ng mga pagsasaayos upang sirain ang Elixir Pavilion sa panahon ng komperensya sa pag-recruit ng mga disipulo. Samantala, nakapasok na si James sa Elixir Realm kasama si Jules na nangunguna. Ang Elixir Realm ay ang pinakamalakas na mundo sa loob ng Sacred Realm. Nakarating na kami sa Elixir Realm. Mr. Hayden. Nakangiting sabi ni Jules. Ang Elixir Pavilion ay itinatag sa Elixir Realm. At ito ay mahigit na sa 3,000 epoch mula nang ito ay nilikha. Higit sa 3,000 epoch. Napatingin si James kay Jules. Alam niya na ang epoch ay ang haba ng buhay ng isang sagradong pamumulaklak. Mula sa unang pamumulaklak nito hanggang sa sandaling ito ay nalanta, na tumagal ng humigit kumulang 4.9 bilyong taon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Wala siyang ideya kung ilang epoch ang lumipas mula noong Primeval Age. Sagot ni Jules. Oo, ang aking lolo ay isang alchemist na lumikha ng Elixir Pavilion mahigit 3,000 epochs ang nakalipas. Pagkatapos ng walang katapusang pagpapagal, sa wakas ay ginawa niya itong pinakamalakas na puwersa sa Boundless Realm. Nang marinig ito, nakuha ni James ang isang magaspang na ideya ng sitwasyon. Hindi itong Elixir Pavilion ang hinahanap niya. Ang kanyang target ay umiral mula noong Primeval Age at nagsilbi upang bantayan ang Ancestral God rank Elixir. Pakiramdam ni James na ito ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras. Dahil ang Elixir Pavilion na ito ay naging mali. Nasaan ang tama? Umabant siya habang abala sa mga iniisip. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Xandros sa kanya.
Nabanggit ni Zandros na hanggat pinagsama ang Exaltair at Crucifer upang mabuo ang time capsule. Malalaman kaagad ng powerhouse na nagpo-protekta sa Ancestral God Rank Elixir sa Elixir Pavilion ang kanyang layunin. Gumawa ng desisyon si James matapos itong pag-isipan ng ilang sandali. Pagkatapos ng kumperensya ng Elixir Pavilion, hahanapin niya si Thea para pagsamahin ang Crucifer at Exaltair para mabuo ang time capsule. Pagkatapos, ikakalat niya ang balita ng kanyang paghahanap. Matapos mahuli ng powerhouse ng Elixir Pavilion na nagbabantay sa Ancestral God Rank Elixir ang mga chismis, tiyak na magpapakita siya. Nang makitang tulala si James, nagtanong si Jules, "Ano ang problema, Mr. Hayden? May iniisip ka ba?" Bumalik sa katinuan si James at sinabing, Hindi. Wala lang. May mga bagay lang na nasa isip ko. Nakita ko." Tumango si Jules at nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa kasaysayan ng Elixir Pavilion. Bago nila namalayan, nakarating na sila sa kabisera ng Elixir Pavilion. Elixir City. Ang Elixir City ay ang banal na lupain ng mga alchemist. Ang lahat ng natipon sa lungsod ay mga nangungunang alchemist ng Boundless Realm. Bagamat kakaunti ang mga alchemist ng divine rank sa labas, marami sa lungsod na ito. Kung random kang makikipag-usap sa isang alchemist sa kalye, malamang na isa silang divine rank alchemist. Napakaunlad ng Elixir City. Gayunpaman, hindi nagtagal si Jules sa Elixir City. Hindi na siya makapaghintay na dalhin si James sa kanyang ama na siya ring kasalukuyang master ng Elixir Pavilion. Si Helvius, sa likod ng Elixir City ay isang bulubundukin. Ang base ng Elixir Pavilion ay matatagpuan sa isang lugar sa loob ng bulubundukin. Matapos lisanin ang lungsod, unti-unting napuno ng matataas na bundok ang kanilang paningin. Naaamoy nila ang isang masarap na aroma na umaalingaw-ngaw sa hangin habang papalapit sila sa base ng Elixir Pavilion. Paliwanag ni Jules. Mabango ang hangin dito dahil base ito ng Elixir Pavilion. Sa paglipas ng libo-libong epoch, ang Elixir Pavilion ay nangolekta ng iba't ibang uri ng bihirang divine herbs at emperor rank herbs. Ang mga halamang ito ay itinanam at nilinang dito. Ang aming plantasyon ay talagang ang pinakamahusay sa Boundless Realm. Marami kaming hindi pangkaraniwang halamang gamot na tumutubo sa aming plantasyon. Nagbigay si Jules ng detalyadong pagpapakilala sa Elixir Pavilion. Paminsan-minsan ay tumango si James habang nakikinig sa kanya. Kinikilala ang kanyang mga sinabi. Hindi nagtagal, naglakbay sila sa ilang kabundukan. Sa unahan, lumitaw ang isang bundok na daan-daang libong metro ang taas. Nababalot ng puting ambon ang tuktok ng bundok. At paminsan-minsan ay sumilip ang malabong istruktura ng ilang mag-agarang palasyo. Itinuro ni Jules ang harapan at sinabing, "Iyan ang pangunahing bundok ng Elixir Pavilion." Napatingin si Monica sa bundok na nagtataka. Agad niyang napansin ang mga magarang palasyo sa bundok. Ang mga palasyo ay itinayo sa kalangitan at sinusuportahan ng mga mahiwagang pormasayon. Kamangha-manghang at kagilahil-alas ang tanawin sa kanila kung titingnan sa malayo. Napabulala si Monica. Ito ay isang lumulutang na lungsod. Habang inaakay ni Jules si James papasok sa syudad, may babaeng umakyat sa hagdan sa likod nila. Nakasuot siya ng mahabang kulay ube na gown at nagmamadaling umakyat sa abot ng kanyang makakaya. Sa kalaunan ay nagpakita siya sa gate ng Sky City. Pagdating niya sa labas ng lungsod, napansin siya ni Jules at agad siyang lumingon. Lumiwanag ang kanyang mukha, at sumigaw, "Ma'am, nakalabas ka na ba sa pag-iisa?" Ang babae ay si Jedranka. Nakatanggap siya ng utos mula sa Sanctuary of Darkness Master na pahiniin ang Old Master ng Elixir Pavilion. Si Sylvester, si Jedranka ay isang Fifth Heaven Grand Emperor. Bukod pa rito, siya ang guro ng Young Master ng Elixir Pavilion.
Natutunan ni Jules ang lahat ng nalalaman niya mula sa kanya. Napatingin siya kay Jules at bahagyang tumango. Oo, meron ako. Bihira ka lang pumunta sa Sky City. Nagkataon lang na bumalik ako sa sarili ko. Pakilala ko kayong dalawa. Ito si Mr. Hayden. Nagsimulang ipakilala ni Jules ang dalawa sa isa't isa. Ginoo Hayden. Ito ang aking guro, si Jedranka. Siya ang pinakamalakas na opisyal sa Elixir Pavilion. Siya ay kasalukuyang Grand Emperor sa Fifth Heaven. At ang kanyang katayuan sa Elixir Pavilion ay maihahambing sa Pavilion Master. Nang marinig na ang babae ay isang Grand Emperor sa Fifth Heaven, binigyan siya ni James ng isang mabilis na sulyap. Siya ay may nakamamanghang figure at isang kaakit-akit na mukha. Maganda ang kanyang hitsura ngunit hindi siya naglabas ng kahanga-hangang aura. Sa kagandahan, medyo mababa siya kung ikukumpara kay Monica. Tumingin si Jedranka kay James at kumunat ang noo nang maramdaman ang kanyang cultivation rank. Anong ginagawa mo, Jules? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag makisalamuha sa mga taong nasa pangalawang antas? Tingnan mo ang simpleng bagay na dinala mo rito. Matapos malaman ang rank ng cultivation ni James, agad na sinaway ni Jedranka si Jules. Hindi po, ma'am. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tumanggi si Jedranka na makinig at sinabing, mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat ayusin. Pagkatapos magsalita ni Jedranka, tumalikod siya at naglakad patungo sa Sky City. Awkward na tumingin si Jules kay James at sinabing, ang aking guro ay medyo masungit. Ngunit siya ay talagang mabait na tao. Hindi isinasapuso ni James ang kanyang mga salita dahil talagang hindi kahanga-hanga ang kanyang kultibasyon na ranggo. Ginoo Hayden, sa ganitong paraan, pakiusap, magiliw na kilos ang ginawa ni Jules. Napakalaki at maunlad ang Sky City. Tanging mga alagad at opisyal ng Elixir Pavilion ang pinahintulutang pumasok sa lungsod. Nagsisiksikan ang mga tao sa mga lansangan nito. Dinala ni Jules si James sa gitnang rehiyon ng lungsod. May isang malawak na manor na nakatayo sa gitna. Sa gate ay isang napakalaking plaque na may nakaukit na mga salitang Elixir Residence. Maligayang pagdating sa aking abang tahanan, Mr. Hayden. Nakangiting pinakilala ni Jules ang lugar. Tinulak ang gate, at naglakad papasok. Pumasok na rin sina James at Monica sa mansyon. Young Master. Gustong mag-react ni James pero tahimik lang siyang nanunood dahil mababa talaga ang cultivation rank niya. Na-offend si Monica sa ngalan ni James at sinabing, Sir, bakit wala kang sinasabi? Kalmado siyang tiningnan ni James at sinabing, ano ang dapat kong sabihin? Wala akong masyadong masabi para ipagtanggol ang sarili ko. Nagsasabi siya ng totoo. Inis na inihakbang ni Monica ang kanyang mga paa. Tumingin ang dakilang elder kay James. Pagkatapos ay hindi siya pinansin. Bumaling siya kay Jules. At sinabing, nakikita kong nanggugulo ka sa labas all this time. Dahil malapit nang magsimula ang komperensya. Dapat kang tahimik na manatili sa Sky City. May iba pa akong dapat asikasuhin. Kaya aalis muna ako. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang dakilang elder para umalis. Sa isang iglap ay nawala siya sa kanilang paningin. Ginoo Hayden, ako, nahihiyang sinabi ni Jules. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang lakas ay pinahahalagahan higit sa lahat. Gayunpaman, ang enerhiya na iyong ipinapakita ay masyadong mahina. Mabigat ka kaya bakit gusto mong manatiling hindi mahalata? Hindi niya maintindihan kung bakit itinatago ni James ang tunay niyang lakas. Kahit na gusto ni James na maging low profile, hindi na kailangang itago ang sarili bilang isang cultivator sa sage rank. Natigilan si James, gustuhin man niya. Hindi niya maipagmamalaki ang kanyang lakas. Hayaan mo na lang. Mahinahong sagot ni James. Nag-thumbs up si Jules at sinabing, kahanga-hanga.
Sigurado akong may magandang dahilan ka para itago ang kapangyarihan mo. Sa pananaw ni Jules, tiyak na may mabigat na dahilan si James sa bawat salita at kilos niya. Dinala ni Jules si James sa mansyon. Noong una, gusto niyang dalhin si James sa kanyang ama. Gayunpaman, wala si Helvius sa manor. Kaya sa halip ay inayos niya ang tirahan ni James sa likod bahay ng tirahan. Ang likod bahay ng manor ay nasa isang hiwalay na patio. Tanging ang mga kilalang bisita ng Elixir Pavilion ang pinayagang manatili dito. Si James ay nakaupo ng malalim sa looban sa isang upuang bato. Nagtanong si Monica sa tabi niya. Ano ang iniisip mo, sir? Iniisip ni James ang tungkol sa Ancestral God Rank Elixir. Masasabi niyang ang Elixir Pavilion na kinaroroonan niya ay hindi ang hinahanap niya. Nasaan na ba ang hinahanap niya? Nasaan ang Elixir Pavilion na kinaroroonan ng Ancestral God Rank Elixir? Ang paghahanap ng Ancestral God Rank Elixir ang pangunahing layunin niya sa pagpunta sa Boundless Realm. Ang Ancestral God Rank Elixir ay nauugnay sa patuloy na kaligtasan ng sangkatauhan. Wala lang. Ang babae ay si Jedranka, ang pinakadakilang opisyal sa Elixir Pavilion. Siya ay isang Grand Emperor sa Fifth Heaven at nasa parehong cultivation rank bilang kasalukuyang Pavilion Master ng Elixir Pavilion. Si Helvius. Naglakad si Jedranka sa harap ni Helvius at napansin ang kanyang nag-aalalang ekspresyon. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ang nasa isip mo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kasalukuyang Pavilion Master ng Elixir Pavilion. Siya ang epitome ng lakas sa Boundless Realm. Bumulong si Helvius. Isang bagyo ay namumuo. Nagulat si Jedranka sa kanyang mga salita at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Lumingon si Helvius sa kanya at nagtanong. Naaalala mo ba ang sakuna noong 100 panahon ang nakalipas? Nang marinig ito, bahagyang tumango si Jedranka at sinabing, paano ko makakalimutan? Mahigit 100 epochs ang nakalipas. Noong naging Grand Emperor pa lang ako. Nagkaroon ng kalamidad na Samira sa lahat ng buhay na nilalang sa ating mundo. Sabi ni Helvius, tama, ang Sanctuary of Darkness ang dahilan ng sakuna. Ipinapalagay na ang Sanctuary of Darkness Master ay nangangailangan ng maraming kaluluwa mula sa mga buhay upang may sigawa ang curse magic. Sa makatuwid, sinira niya ang mundo. Nagtanong si Jedranka, bakit mo ito pinag-uusapan ngayon? Pavilion Master, 100 epoch ang lumipas mula noong insidenteng iyon. Simula noon, sinisiyasat na natin ang kinaroroonan ng Sanctuary of Darkness. Gayunpaman, tila nawala sila sa mundong ito. At wala akong mahanap na bakas sa kanila. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakarinig muli ako ng balita tungkol sa kanila. Ayon sa balita, ang Sanctuary of Darkness ay nagdulot ng kaguluhan sa Eidolon Realm. Sinubukan nilang buhayin ang isang powerhouse. Ngunit ang kanilang mga plano ay nahadlangan ng isang walang katulad na powerhouse. Ang Sanctuary of Darkness ay nagtago sa mahigit 100 epoch. Ngayong nagpakita na sila ulit. Feeling ko may masamang mangyayari. Si Helvius ay isang Grand Emperor sa Fifth Heaven. Bagamat hindi siya nag-practice ng extrapolation art, madali niyang naramdaman ang mga lihim na nakatago sa mga anino sa kanyang cultivation rank. Nitong ilang araw, masama ang kutob niya. Masasabi niyang may mangyayari. Gayunpaman, hindi pa rin niya matukoy kung ano talaga iyon. Nakangiting sabi ni Jedranka, ano ang posibleng mangyari? Nandito pa rin ang Old Master sa loob ng Elixir Pavilion. Ang Sanctuary of Darkness ay hindi maglalakas loob na magpakita ng kanilang sarili ng ganoon kadali. Napabuntong hininga si Helvius. Umaasa ako. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jedranka at nagtanong. Nga pala, ano ang dinadala mo rito? Bihira kang bumisita sa Sky City. Sumagot si Jedranka.
Nakaranas ako ng isang maliit na isyu sa panahon ng aking paglilinang at nais kong talakayin ito sa matandang guro. Bihasa siya sa lahat ng path. Kaya naisip ko na makakatulong siya na maliwanagan ako. Pagkatapos, maaari akong umunlad sa isang mas mataas na ranggo at marahil ay maabot pa ang ika-6 na langit. Pagkaraang marinig ito, sinabi ni Helvius, matagal nang nag-iisa ang matandang guro at hindi pa siya tumatanggap ng anumang bisita mula noon. Gusto mo bang ipaalam ko sa kanya sa banal na lugar para sa iyo? Salamat sa gulo. Pinagsalikop ni Jedranka ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Helvius at sinabing, para kaming pamilya, hindi mo kailangang maging magalang. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Helvius at umalis.